unang hirit. Happy Valentine's Day po muli mga kapuso. I'm sure masayang-masaya ang mga mag-asawa at magsing-irog dyan. Pero, yung mga napikot, ano kaya ang nararamdaman nila at anong pwede nilang gawin kung ang kasal nila ay dahil nga raw sa pikot? Well, yan po pag-uusapan natin ngayong umaga kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Magandang umaga din sa iyo, Lynn. Bakit naman ang Eto topic na. natin, pikot, when actually, di ba? It's Love Day, that's right. Pero syempre may mga pagmamahal din natin went awry. So, eto na yan. So, in the first place, define na natin ano ba ang pikot? Eh, yung pikot yun yung usually na tinatawag natin, di ba, yung ibang term dyan sa Ingles, yung shotgun marriage. Shotgun, there you go. Diba, ibig sabihin na yung isang tao, imbis na yung matamis na oo niya ay ibinigay galing sa, from the depth of his heart, ganyan, eh mukhang napilitan lamang. Kaya natawag na shotgun marriage kasi yung element of coercion, yung, kunwari daw may nakatutok na barel, kaya lang siya, talaga, pilit. So, pilit na pilitan pilit. siya. So, ano implikasyon nito sa pagdating sa kasal? Pag, shotgun marriage, is it legal? Well, yung tinatawag natin kasi dyan, merong yung shotgun marriage, merong threat of violence or intimidation, di ba? Either sinasabing, hindi naman palaging merong dapat nakatutok na barel, pero yung parang ganun na rin ang ginawa parang nila. Blackmail. Parang ganun, diba? Parang kinidnap ka para magpakasal ka na hindi mo naman sana gagawin kung walang ganung element na pagpupumilit. At sa ilalim ng batas, ito yung tinatawag nating isang annullable marriage or voidable marriage. Kasi sa ilalim ng batas po natin, para ang tao ay maging kasal, di ba? May essential requisites na tinatawag. At dalawang essential requisites. Isa, may legal capacity, which means dapat at least 18 years old, male and female. Yung pangalawa is consent freely given. So, hindi lang consent ang requirement sa batas po, yung consent must be freely given. Once yung consent na yan may depekto kasi sapilitan or wala ka sa tamang isip mo, you're insane, you're sick, you're drunk. Into drugs. Yung consent na yan, once hindi ito binigay ng taos-puso, nagiging ground yan para mapawalang bisa ang kasal. But it's an annulment kasi sa umpisa, mukhang valid ang kasal. Pero pag wala kang ginawa, at pinahinayaan mo lang magpatuloy yan, eventually, sasara na ang pinto sa isang remedy under the law, magiging totally legal yung marriage. But you are given a remedy to fix it. Pero yung bisang yan, it's not, like you said, it's not forever. That's a remedy to fix it, pero at a certain time lang. Parang may cut-off point yan. Only love is forever. Pag walang love at sapilitan, hindi siya forever. Yung tinatawag natin na proseso dyan, kung gusto niya nang tumiwalag sa isang kasal na hindi nyo naman pinasok ng buo sa loob ninyo kasi napilitan lang kayo, sa ilalim ng batas, once na wala na yung threat or yung intimidation, di ba? Yung papatayin kita, ubusin kong lahi mo pag hindi mo pinakasalan yung anak ko, di ba? Once na wala yung threat na yon, you have 5 years to file a case for the annulment of your marriage. Oh, wow. I like that. Ngayon, kung nawala na rin yung threat or intimidation at patuloy kang nakisama, you cohabited, you live like husband and wife, ang tingin naman ng batas, siguro, you manage to fall in love. Kasi once nawala na yung threat at intimidation, dapat, ang tingin ng batas, ang natural na reaction mo, you will to bolt out of the marriage. Alis ka na kasi napilitan ka lang. So once wala yung threat na yan sa buhay ninyo, escape ka na. So either, pag nawala na yung threat na yan, umalis ka na, and then you file a case for annulment of your marriage, di ba? Or, na-find out mo, natutunan mo palang mahalin, and you stay. And you decide to stay. So hindi naman daw pwedeng forever nasa balag ng alanganin yung status ng kasal. And for any children that might be born out of Kawawa mga bata, oo nga. Kawawa yung mga bata. So yun. So, ang masasabi lang natin sa mga dyan, ang feeling nyo, biktima kayo ng threat or violence sa kasal, manindigan kayo at alam niyo yung karapatan ninyo. Once na wala na yung threat na yan, go na kayo. 5 years. Huwag na kayong, makikisama pa kayo, tapos na sabihin nyo, napilitan lang kayo. Walang ganon. Nako, ayan na. You have to act fast. I'm and sure, act definitely. Attorney, baka marami mag-file ngayon ng kaso. Hindi file for annulment. So, but you should get married for the right reason. For the right reason. Love the right person for the right reason. Correct. That's right.
spoken like happily Like a married true people. married That's person. right. Happy Valentine's Day, Attorney Danny. At uy, bigla uy, happy Valentine's Day sa iyo, attorney. Thank you sa Happy advice Valentine's mo. Day. At yan po mga kapuso, sana nalinawan kayo tungkol sa pag-ibig ngayong umaga, saplitan man o hindi. Ayan po si Attorney Gabby Concepcion. Thank you. Okay, ngayon po, unang balita po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Presyo ng gasolina at LPG, posibleng i-rollback sa mga susunod na araw ayon sa Department of Energy. Pero presyo ng diesel, posible namang tumaas